Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko habang naglalakad papasok sa nasabing inn. Nauna ako kay Zeus dahil binigyan niya pa ang driver ng pamasahe. Binilisan kong kilos ko at agarang pumunta sa front desk. "A luxury room for couple please." Wala nang bati-bati. Ani ko kaagad sa receptionist na may tinitipa sa computer na nasa harapan niya. "Good evening ma'am. I'm sorry but we don't have a luxury room here. But I can give you the spacious and comfortable one." Nakangitit magalang na paliwanag nito kaya tinanguan ko na lang. Nakalimutan kong inn nga pala ito at hindi 5-star hotel. Bahagya pa akong sumilip sa labas at nagpapasalamat akong wala pa si Zeus. Kaya kinausap ko ng receptionist para sa aking plano. "Okay, I'll get that. But miss, kapag nagtanong ang asawa ko, just tell him na wala nang ibang bakanting room. May LQ lang kasi kami kaya baka kumuha siya ng ibang room. I want us to be okay tonight." Mabilis ang bilin ko na ikinakunot ng noo niya na halatang nagtataka. Agad akong kumuha ng 2,000 sa pouch at ibinigay ito sa kanya. "Just do what I say." Anikot siniksik ito sa kamay niya. I know she's doubtful but I'm still thankful dahil tumango na rin siya kalaunan without asking. That's how money works. Sakto namang paparating na si Zeus kaya umupo ako sa couch para kunwaring naghihintay sa kanya. "Good evening sir." Magalang nabati ng receptionist kay Zeus. Medyo nakaramdam pa ako ng inis dahil halatang halata ang pagkamangha nito sa kagapuhan ng asawa ko. "But sorry girl, he's mine." "Good evening. A room for one please." Tugon ni Zeus na hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Napatay ako bigla ng upo. Seriously? Just a room for one person? Kumukuha siya ng kwarto na para lang sa kanya? Unbelievable. Ibig sabihin lang nito wala siyang pakialam sa akin. Umaakto siya na parang wala siyang kasama. So rude. Bahagyan tumingin sa gawi ko ang receptionist. Kaya samenyas ako gamit ang pagtaas ko ng kilay na agad niya namang naunawaan. I'm sorry sir but we only have one vacant room available and it's exclusive for couple po. Magaling na palusot ng receptionist na lihim kong pinagbunyi. Magaling ding umakting ang isang to. What? Just check it again please. Zeus demanded in annoyance. Kunwari tumingin sa monitor ng computer ang receptionist sabay iling. Wala po talaga sir. We're fully booked po. Mabuti na nga lang po't may isa pang bakante para sa inyo ni ma'am. Anito kaya inis na napatingin sa gawi ko si Zeus. Nakuyong pa niyang kamao niya bago muling hinarap ang receptionist. "Oh shit, may I request for an additional bed?" Tanong pa niya. Ayaw niya talaga akong makatabi eh. Sa bagay, makasama nga ayaw niya. Makatabi pa kaya? "I'm sorry sir but wala na rin pong available." Napakamot na paliwanag ng babae bago pa simpleng sumulyap sa akin. Kamalasan nga naman. "Fine, I'll get that." Irritabling tura ni Zeus. Sabay kuha ng susi matapos magbigay ng bayad. Nauna na rin siyang naglakad. Kinindatan kong receptionist bilang pasasalamat bago marahang sumunod kay Zeus. First plan accomplished kaya lihim akong napangisi. Hindi na muling nagsalita pa si Zeus nang makapasok kami. Ngunit ang kilos niya ay nagpapakita naman ng matinding pagkadisgusto. "Buisit!" He cursed habang hinuhubad ang suot niyang jacket. Padubog niya pa itong inihagis sa kama. Nilibot ko mga mata sa kabuuan. Kahit hindi gaanong malaki ang kwarto, gaya na nakasanayan ko sa mga hotel na napasukan ko, ay mas masaya at komportable naman ako dito dahil kasama kong lalaking mahal ko. Napansin ko naman na may maliit na sofa sa bandang gilid kaya umupo na lang din ako sabay lapag ng dala kong pouch. "Dito na lang ako matutulog if you're not comfortable." Mahinang sambit ko kay Zeus. Nilingon niya ako at sarkastiko siyang nagsalita. "Buti naman alam mo. Kung pwede nga lang sa labas ka na lang eh." Mariing wika niya kaya nakagat ko na lang ang ibabang labi ko. Wala akong maiisip na isasagot. Masyado siyang prangka. Namayanin ng katahimikan. Irritabling nahiga si Zeus sa kama sabay on ng television. Nilakasan pa niyang volume nito na para bang wala siyang kasama. Kaya naisipan ko mag-shower na lang kaysa patulan ng pang-iinis niya. Dali-dali akong pumasok sa loob ng banyo. Tinignan ko pang sarili sa harapan ng salamin. Napakaganda ko na nga ngunit hindi man lang na-appreciate ng suplado kong asawa. Napailing na lang ako sabay hilamos ng aking muka. Kahit naman mabura pang makeup ko ay maganda pa rin ako and I'm sure about that.
Hinubad ko na rin ang buo kong saplot hanggang sa wala nang matira, and when I turn on the hot and cold shower, napagaan nito ang pakaramdam ko. I feel relaxed. Binabad kong katawan sa tubig ng ilang minuto. Pinagsawa ko pang sarili bago naisipang tumigil na. Agad ako naghanap ng towel sa loob, kaya nang wala akong makita natampal ko na lang ang noo ko. Shit, nasa labas pala. I forgot to bring it. Huminga ako ng malalim and suddenly, biglang nabuong kalokohan sa isipan ko. It's a blessing in disguise din palang katangahan ko. Naisipan kong humingi ng tulong kay Zeus at kung hindi siya makikinig edi ibabalandra ko sa kanyang kahubdan ko. Tingnan lang natin kung hindi siya maakit. Napangisi ako habang marahang binubuksan ang pintuan ng banyo. Sakto lang na may awang para marinig niya ang pagtawag ko. Zeus, pwede bang makisuyo? Can I have the towel please? Ani ko ngunit wala man lang akong nakuhang sagot mula sa kanya. I don't know kung talagang hindi niya narinig dahil sa malakas na volume ng TV o talagang nagbibingi-bingihan lang siya. Zeus, pakiusap naman oh, ulit ko. This time sa nunod yung boses na. Kaya nang wala pa rin ako makuhang sagot mula sa kanya ay buong loob kong niluwagan ang pintuan ng banyo at napagpasyahang lumabas. I am confident with my body dahil talagang magandang pangangatawan ko. I have a hourglass body shape. Kung tutuusin, malayong-malayong katawan ni Amanda sa akin dahil alaga ko ito sa diet at pag-gym. Sa unay abala pang mga mata ni Zeus sa telebisyon na parabang hindi man lang ako nakita. Kampante ako naglakad ng walang saplot patungo sa bedside table kung saan nakalagay ang towel. Kaya na mapadaan ako sa mismong harapan niya, napansin ko agad ang paglaki ng mga mata niya habang sinusundan ako ng tingin. Lihim ako napangiti cause I caught his attention now. Hubad na katawan ko lang palang katapat. Sana oras-oras na lang ako naghubad sa harapan niya. Enough nitong television at ngayon nasa akin ang buo niyang atensyon. What are you doing? Laglag ang pangangsambit niya. Hindi ko mabasa kung naiinis ba siya or what. Hindi ko papansin kung saang bahagi ng katawan ko siya nakatingin dahil hindi magkanda ugaga sa palipat-lipat ang mga mata niya. Well, it's all yours my love Zeus. Magpakabusog ka. Kanina pa kita tinatawag, you're not listening. Kaya ako na lang ang kusang kukuha. Ani ko sa malamyang boses habang inaabot ang tuwalya. Buisit, wala ka namang respeto sa sarili mo? Sambit niya na ngayon tinuon na ang mga mata sa ibang sulok. Kunwari pa, halatang gusto niya naman ang nakikita. Why not? Asawa mo naman ako. At saka hindi ba't natikman mo na to? So may dapat pa ba akong ikahiya? Buong loob na sambit ko. Nang-aakit ka ba? He cursed. Sa umiigting na pangat ngayon, muling binalik ang tingin sa akin. I smiled while biting my lower lip. Bakit? Naaakit ka ba? At hindi ko napaghandaan ng bigla niyang pagtayo at mabilis na paglapit sa akin. Stop playing fire. Baka magsisi ka. Nanunod yung ngunit may banta sa boses niya. Oh shit, pakaramdam ko nagpipigil lang siya sa katawan kung nakahain na sa harapan niya. I didn't answer him. Instead, hinawakan ko umbok ng pagkalalaki niya para akitin pa siya. I started to unbuckle his belt, then play fire with me. And we'll see kung pagsisisihan ko nga ba. Hamon ko sa kanya, seducing him with a seductive tone. At bago pa siya makasagot, inunahan ko na siya sa pamamagitan ng isang naglalagablab na halik. Who cares anyway? Mahal na mahal ko si Zeus at wala nang natitira sa akin. Ultimo dignidad ko, kaya ito todo ko na to. Stop! Sabi ni Zeus. In between our kisses, he suddenly pushed me pero hindi ganun malakas kaya hindi pa rin ako tumigil. Something inside me felt that he likes it. It's just his pride kaya nagpipigil siyang wag magpatukso. No, I strongly responded and I suddenly bit his lower lip dahilan para marahan niyang ibuka ang kanyang bibig. Kaya nakakuha ako ng pagkakataon para makuha kong dila niya na puno ng pagkauhaw. Kahit basay nilukob na matinding init ang hubad kong katawan, I am craving for this for a long time. I want to pleasure him. Matapos na may mangyari sa amin after our wedding ay hindi na naulit, nasundan kaya matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Pinasok ko ang isang kamay sa loob ng suot niyang pantalon kaya marahan siyang napasinghap sa ginawa ko. Bumaba ang halik ko patungo sa kanyang leeg habang isang kamay ay abala sa paghaplos sa malaking umbok niya. Oh shit, stop! Biglang sigaw niya at ngayon tinulak na niya ako ng malakas kaya napahiga ako sa kama. Gulat ko siyang tiningnan dahil sa ginawa niya. Disgusting! Nakakadiri ka? Desperada! Asik niya sa kuyom na kamao.
Nag-aapoy ang titig niya sa akin dahil sa galit. Napaawang ako sa biglaang pag-ayaw niya. Nakakapagtaka dahil alam ko na dalang-dala na siya kaya nakakabigla kung bakit nakaya pa niya magpigil. Buong loob akong tumit sarkastikong napailing. Kung akala niya madadaan niya ako sa pang-iinsulto niya, pues nagkakamali siya. Talaga ba? Mukhang hindi ata pumapabor sa yung alaga mo. Gusto na atang bumigay. Matapang natugon ko sabay nguso sa alaga niyang halatang kanina pa. Galit na galit saka ako ngumisi na mapanukso. You're a crazy witch. Sambit niya sa umiiting na panga. Immune na ako sa dami ng tinatawag niya sa akin and I'm thankful dahil mukhang hindi na ako matatablan. Fine, sayang, ayaw makipag-cooperate ng amo niya. Nababakla na ata. Pangaasar ko pa referring to him. And I guess it's effective dahil nagbago agad ang tsura niya. Kung kanina galit lang, ngayon para nang malala pa. Hindi ko napaghandaan ang mabilis ng paglapit sabay hawak. Sa dalawang pisngi ko gamit ang isang kamay lang niya. Malakas ang pagkakahawak niya kaya naramdaman ko ang sakit. Ngunit hindi rin ako nakapagprotesta cause it is really my plan. Ang hamunin ang pagkalalaki niya para bumigay siya. Talagang inuubos mong pasensya ko? Shit woman. Then I'll give you what you need. Whore! Nanggigigil na singhal niya sabay bitiw sa akin pa nga na malakas kaya napahiga ako muli sa kama. Mabilis niyang hinubad ang buo niyang saplot habang ako'y nakaawang lang habang pinapanood siya sa ginagawa nito. At sa ilang segundo lang ay mabilis siyang pumaibabaw sa akin. Ito ang hinahanap mo, diba? Then I'll give you what you want. Asik niya sa magkahalong galit at pagnanasa. I froze in a moment. Para bang ako naman ngayon ang hindi makagalaw dahil sa biglaang kilos niya. Bumangon siya mula sa pagkakadagan sa akin. He spread his legs sa mismong mga mata ko habang napapagitnaan ng mukha ko ng nakaluhod niyang mga tuhod. Nalaki ang mga mata ko nang tumama yun sa mukha ko. He even swayed it na para bang ginawa niya itong panghampas sa mukha ko. Ngayon, gawin mo na, you slut! Marina may panggigigil na utos niya. Para akong biglang nanumbalik sa realidad kaya napangisi ako nang ma-realize ang lahat. Ito nang gusto kong mangyari. Kaya kahit hindi gaanong bihasa ay gagawin ko lahat para masatisfied siya sa 100%. I super love the feeling na napapaligaya ko ngayon ng asawa ko kahit pa man sa ganitong kalaswang paraan. Mahal na mahal ko eh. I will give him my all. I will make him satisfied kahit sa ganitong paraan man lang. Nahihirapan na ako but I didn't protest. Pinilit ko pa rin sabayan ng gusto niyang mangyari kahit pa man nakakaramdam na ako ng pananakit ng lalamunan. This is all you want, right? Then it's all yours. He shouted full of lust. I don't know what to react. Ayaw kong pagsisihan na hinamon ko siya. Hindi ganitong gusto ko. I want a romantic make-love, but Zeus wanted a rough one. Pero nangyayari na to, aayaw pa ba ako? Wala nang atrasan to kaya hindi na ako pwedeng mag-inarte. Nagsisisi ka na ba na hinamon mo ko? Malandi ka. I told you not to. Ikaw ang nagpumilit dahil desperada ka kaya magtiis ka. Gigil na sabi niya to walang pasintabing umulos sa akin. Napaawang ako sa pagkagulat. Imbes na sarap ay tila sakit pang nararamdaman ko dahil parasahan niya itong ginawa. He didn't even kiss me or romansahin man lang ang aking katawan. Ah shit! Hiyaw niya nang walang tigil sa pag-ulos. Naglaglagan ang mga butil sa aking mga mata na agad ko ring pinunasan. Kung magpoprotesta ako'y para na rin akong tanga dahil ako naman ang naghamon sa kanya. This is all you want, huh? Feel me inside you, slut? Zeus, ah! Pinipilit ko mapaungol kahit nasasaktan na ako. I want to show him na palaban ako at hindi kailanman susuko. At sa makailang beses ng pag-ulos ay naramdaman ko na lang ang pagdaloy ng mainit niyang likido sa aking kasalanan. Napahinga lang siya ng ilang minuto at sunod niyang ginawa ay pinasandal ako sa padar at walang pakundangan na namang ginalaw. I heard his curses and moans habang ako'y pilit lang na nakikisabay because of so much pain. Wala akong sarap na nararamdaman dahil puro sakit at hapdi ng kasalanan ang namumutawi sa katawan ko. But I need to show him that I also love what he is doing. Kahit labag na labag ito sa kalooban ko. Napapikit na lang ako habang ginagawa niya ito. Bago niya ako iniwang lupasay sa loob ng bathtub. Dahil sa pagod at sakit sa katawan. Nang lumabas siya ng banyo ay tuluyan na naglaglagan ng mga butil sa aking mga mata. Habang nililinisan kong sarili. Akala ko kaya ko pero ang hirap palang itago at magpanggap na okay lang. I am really strong, ngunit ngayon kusang natalong emosyon ko. Yeah, I badly wanted to pleasure him, pero hindi naman sana sa ganitong paraan, ni hindi man lang ako nilabasan at nasarapan.
Pakaramdam ko nga napakarami ko pang pasa dahil sa puwersa at pisil na ginawa niya. Hindi lang damdamin at pisikal lang sinasaktan sa akin ngayon ni Zeus dahil maging sa pagtatalik ay pinaparamdam pa rin niya sa akin yung pagkamuhi niya. Pagak akong natawa pagkatapos. Napakalaki ba ng kasalanan ng mahalin siya para iparamdam niya ito lahat sa akin ngayon? Kulang na kulang pa ba ang lahat ng sakit at paghihirap ko para makita niyang deserve din naman akong mahalin? Ano pa bang dapat kong gawin? I have a lot of questions in my head pero pawang na kay Zeus lang ang lahat ng kasagutan. At napakasakit dahil maaaring oo ang sagot sa una at pangalawang tanong. Pero ganun pa man, magpapatuloy pa rin ako. Maaring makaramdam ako ng pagod at lungkot pero hindi ako susuko, hindi ako pwedeng sumuko. Napakarami ko ng ginawa para umatras. Pagod akong lumabas ng banyo pagkatapos. Naabutan ko si Zeus na nakadapan sa kama at mukhang tulog na habang walang saplot pang itaas. Marahan kong kinuhang towel na nasa bedside table lang kaya nakita ko mukha niyang payapa na nga natutulog. Hindi ko mapigilan ang sariling titigan siya sandali. He still looks so gorgeous and manly kahit natutulog. No wonder kung bakit sobra akong baliw sa kanya dahil talagang wala kang maipipinta sa kanyang muka sa sobrang kagapuhan. Mabuti na lang at nauna si Damon sa buhay ni Amanda. Dahil kung nagkataon, tsak silang dalawa ng kakambal ko ang may happy ending ngayon. Sobrang gwapo din naman talaga ni Damon pero sa kanilang dalawa alam kong mas mabait si Zeus. Sadyang ganito lang siya ngayon dahil galit siya sa akin. Just more patience, Amelia. Payo ko sa sarili. For me, he's beyond perfect and he's perfect only for me. Kami lang ang nababagay sa isa't isa. Inayos kong kumot sa katawan niya bago marahing nalikan ng pisngi niya. I love you so much. Kailan kaya ako makakatanggap ng response? May hinang bulong ko sa sarili bago mapait na napangiti. Tumungo muli ako sa banyo para kunin ang damit ko. Wala naman akong pampalit kaya susuotin ko na lang ito ulit. Pagkatapos ay nahiga na rin ako sa hindi kalakihang sofa. At kahit pa man napakaraming tumatakbo sa isipan ko, ay dinalo pa rin ako ng antok dahil sa labis na kapaguran. Nang magising ako kinaumagahan ay hindi ko na nakita si Zeus. Tiningnan ko pa ang banyo. Nagbabaka sakaling nasa loob siya pero nadismaya lang ako lalo nang wala akong makitang tao. Tinawagan kong front desk gamit ang telepono ng kwarto at nakumpirma kong umalis na nga na siyang kinapanlumo ko lalo. Tsk! Matapos niya magpakasasa sa katawan ko kagabi ay basta-basta niya lang akong iniwan mag-isa dito nang walang paalam. Kailan ba niya ako maiisip? Nag-ayos na lang ako ng sarili bago napagdesisyon ng mag-check out na rin. Nagtanong pa ako sa receptionist kung paano saan ang sakayan papuntang Maynila at agaran ko rin sinunod ang direksyong binigay niya. Hindi ko rin naman alam kung saan kami nasiraan kagabi ni Zeus dahil hindi ko kabisado ang buong lugar kaya sasakay nila ako ng bus pabalik na Maynila. Napag-alaman ko na ilang minuto na lang magmula dito ay makakarating na rin ng Baguio. Marahil dahil sa nalaman ko ng balak ni Zeus kaya hindi na niya ako tinuloy patungo doon. Para siyang bata sa desisyon niyang padalos-dalos. Habang nasa loob ng bus ay naisipan kong tawagan si Lorna. Pinakuha ko kasi ang mga gamit ko sa kanya sa hotel. Punta ka na lang dito sa apartment ko, BFF. You can stay here hanggang kailan mo pa gusto. I'll text you the address, okay? Ingat ka. Masayang tugon nito na kinangiti ko. Pagkababa ng tawag ay nakareceive ako agad ng mensahe ng address niya. Somehow natutuwa ako. Lorna is really sent from above. Masaya ako nakahanap ng isang tunay na kaibigan sa panahon na ito. Pag-iisipan ko rin ang alok niya dahil kung mag-hotel ako'y masyadong ang magastos. Ayaw ko manghingi kay mommy ng allowance at baka isipin niyang pinapabayaan ako ng asawa ko. O baka maghinala silang namumroblema ako dito kaya kinilangan ko munang magtipid-tipid ngayon. In-enjoy ko na lang ang mga mata sa magandang tanawin habang nasa biyahe. Napaidlip na lang din ako dahil sa sariwang hangin na dumadapyo sa aking balat. Nagkataon kasing ordinaryong bus ang nasakyan ko dahil itong nauna. And I'm loving the fresh feeling kaya hindi ko na malayang nakatulugan ko na pala ang biyahe. Nagising ako nang marinig ang boses ng konduktor. Pinapaalala nito na malapit na kami makarating ng Maynila. Bahagi ako pang kinusot ang mga matang na mapansin kung nakahilig palang ulo ko sa isang balikat ng tao. Hi, you're awake? Napakurap ako at dali-daling umayos ng upo nang marinig kong isang boses na lalaki. Shit, kanina kasi mag-isa lang ako nakaupo dito kaya kampante ako natulog. What are you doing here? Upuan ko to. Inis na sabi ko habang nakatingin ng mga mata sa bintana. Shit, I'm irritated.
Literal na nakahilig ang ulo ko sa isang lalaki at hindi ko pa kilala. I'm sorry, wala na kasing ibang bakante. And you're in a deep sleep kaya hindi na kita ginising. Barito ng boses nito habang nagpapaliwanag. At talaga nag-English pa ay nakasakay lang naman sa isang ordinaryong bus. Dahil sa kuryosidad ay bahagi akong napatingin sa gawin niya. Bagay na ikinangiti pa niya. At aaminin kong gwapong isang to. Malaking pagkakahawig niya kay Daniel Matsunaga. Malaki ang pangangatawan. He looks like a model too. Mukha rin may ibubuga sa buhay. Pero mas gwapo pa rin ang asawa ko. Hey, he said while waving his hand. Kaya napakurap ako. Gusto ko tuloy tampalin ang sarili dahil pakaramdam ko mali ang humanga ako sa iba. Para ako nagtaksil sa asawa ko. I don't care kung tumayo ka. Dapat hindi ka na tumabi. Alam mo naman palang tulog ako. Inis na sabi ko. Hindi na nagpa-apekto sa genuine smile niya. Medyo nalakasan ko pa ang boses kaya lumapit ang konduktor. Excuse me ma'am, may problema po ba? Anito kaya tumaas ang kilay ko. This man, I don't want him beside me. Ayaw ko may katabi. Inis na turan ko kay napakamot sa ulo niyang konduktor. Pasensya na po ma'am, ganda. Pampublikong bus po ito kaya may makakatabi po talaga kayo. Paliwanag nito. Pansin ko pang paninitig ng ibang pasahero sa akin kaya nagmamaktol akong napairap at hindi na lang umimik. I forgot that this is a public vehicle and an ordinary bus to be exact. Mumurahin. It's fine, tatayo na lang ako. Tutal malapit na naman tayo. Ani ng lalaki sa konduktor at agaran din ginawa ang sinabi niya. Napasilip ako sa gawin niya. Is he really a gentleman? O baka naman nagpapanggap lang din dahil nagandahan sa akin? O baka naman nakonsensya dahil gustong gusto niya naman na nakahilig ako sa kanya kanina? Well, kung sino man ang lalaking to, I don't care. Ang dapat kong mas pagtuunan ng pansin ngayon ay ang asawa ko. Kung ano na naman ang mga hakbang na kailangan kong gawin para mapalapit sa kanya. Ano kayang gagawin ni Amelia para mas mapalapit siya kay Zeus? Makita pa kaya ni Zeus ang good side ni Amelia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.